Amen. Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito. At habang tayo naghihintay muli sa ating mga kapatiran, tayo uli ay magbasa ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Ephesians chapter 2. Efeso chapter 2. Kaya buklan tayo ng Bible, tayo magbasa ng banal na kasulatan. Patay, subalit muling binigyang buhay. Purihin ng Diyos. Nung nakaraan sa Ephesians chapter 1 tayo, di ba? Mga pagpapalang spiritual sa pamamagitan ng Kristo. Ang daming natin natutunan doon. Yan. Nalaman natin yung iglesia, at hindi lang yun. May mga natutunan tayong ibang revelasyon na hinayak ng Diyos. Pwede ba natin balikan yung ating mga napag-aralan doon? Yan. Ano yung ating mga natutunan doon? Ano ibig sabihin uli ng iglesia? Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Ano ba? Holy Spirit. Yung Holy Spirit, napakahalaga. Yan yung tatak na tayo ay hihirangin pagdating ng panahon. Kapag wala yung Holy Spirit sa ating puso, hindi nakikita sa ating buhay, hindi tayo maliligtas. Yan yung totoo na dapat natin malaman. May bunga yun. At makikita yun sa Galatians 5. Kasi ba, Pastor, ano ba natin malalaman? Na nasa akin yung Holy Spirit. Basahin natin yung Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Yun yung bunga. Dapat nakikita yun sa atin. Katibayan yun na pinaghaharian na tayo ng ating Panginoong Jesus dahil nasa atin na yung Holy Spirit, yung bunga na yun. Yun yung tatak na dapat makita sa atin ng Diyos pagdating ng panahon. Hindi lang yun. Ano pa? May natutunan tayo about angels. Yan. About heavens. Ano pa? Oh. Si Jesus Christ, ano ulit? Hari ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon. Ang Diyos ay isa lang na mayroong tatlong personalidad. Okay? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yan. Napatunayan natin yan noong Sunday sa ating Ephesians chapter 1. Bagamat hindi talaga yun yung topic niya, kaya kasama yun sa nakalakay dahil part yun ng bawat verse na ating binasa sa kapaliwanagan. Okay? At dito na tayo sa Ephesians chapter 2. Patay, subalit muling binigyang buhay. Sabi rito, Ephesians chapter 2 verse 1. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay at kalakasan muli na yung nagkaloob sa amin. Kaya ngayon kami, Panginoon, ay nintulutan mo makapagbasa muli ng iyong banal na kasulatan. Nawa, loobin mo na kami maraming matutunan. Hindi lang yun, ito yung aming maisabuhay. Sa aming mga araw-araw at may bahagi namin ito sa iba upang lang sa ganoon makilala ka ng lahat bilang Panginoon at Hari ng Diyos nila, Panginoon. Upang lahat kami lumuhod at magpuri sa iyo kinalaunan, Panginoon, hanggang kami nabubuhay. Purihin ka, pagpalain mo bawat isang naririto, maging sa aming mga kapatid ng wala pa, maging sa lahat ng tao sa palibot ng church na ito. Salamat, Panginoon, ikaw may taas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Purihin ng Diyos. Yan. Ephesians chapter 2 verse 1. Sabi rito, noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, ibig sabihin, tayo dati patay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Dahil kasalanan, ano ibig sabihin ng kasalanan? Pamumuhay sa sarili. Pagsuway. Pagsuway sa utos ng Diyos. Kasi dapat hindi tayo namumuhay sa sarili natin. Dapat tayo namumuhay, sinusunod ang utos ng Diyos. Kaya kapag hindi yun ang ginawa natin, sumusuway tayo sa Diyos, kaya tayo tinatawag na makasalanan. Okay? Nagsasarili tayo. Sinusunod natin yung sarili nating gusto. Kaya yun yung kasalanan. Yun yung topic ko nung nag-live tayo kanina. Yan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan ng espiritong naghahari sa mga taong ayaw masakop sa Diyos. So, dati kasi nung tayo mga bata pa, yung nakita natin sa ating paligid, yun lang yung ating ginagawa. Tama mo ba? Kung ano yung ginagawa ng lipunan, yun yung ginagawa natin. Lalo na yung nakikita natin sa tahanan natin. Kaya kung tayo noon hindi nakakilala sa Diyos yung ating pamilya,
kung ano-ano mga bagay yung ginagawa natin na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon kung pinanganak tayo na ang basihan ng ating pamilya ay ang banal na kasulatan, purihin ng Diyos. At least alam na natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Pero ang totoo, karamihan sa atin hindi ganoon nung pinanganak. Kaya sabi rito, sinunod ninyo noon, hindi natin alam yung katotohanan eh. Ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritu naghahalal sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Sa 3, ang totoo, tayong lahat dati rin namumuhay ayon sa ating laman, ayon sa ating sarili, sa ating mga gusto, laman, ating mga hilig, ating mga pagnanasa, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kapag sinusunod natin yung ating mga sariling gusto, kinapuputan tayo ng Diyos. Kasi dapat yung sinusunod natin yung gusto ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yan. Pero, sabi dito, kahit na gano'n tayo, na talagang matigas ang ulo natin, ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin, na hindi gusto ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Subalit, napakasagana pa rin ng habag, yung kaawaan ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, yung pag-ibig niya, pagmamahal niya. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kasalanan yung pagsuway, kasalanan. Okay? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway. Yan. Binuhay tayo sa paanong paraan ni Kristo. Kasi kapag makasalanan tayo, patay ang tawag doon. Patay ka. Ngayon, paano tayo nabuhay? Anong ginawa ni Kristo? Bakit tayo nabuhay? Sino pwede sumagot? Namatay siya sa krus. Okay? Kaya tayo nabuhay. Namatay siya sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw. Naligtas na nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kasi yung kagandahang loob na yon, yung buhay niya na sinakripisyo niya sa krus. Amen po ba? Yan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Kasi nung na-realize natin na namatay si Kristo sa krus at muling nabuhay, bakit niya ginawa yun? Ayun! Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Dahil pala sa pag-ibig ng Diyos sa amin, na-realize mo yun, tinanggap mo siya sa buhay mo. At nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kasi napahamak si Kristo nang dahil sa iyo eh. Hindi naman siya dapat papahamak dahil sa kagagawa natin. Binuhat niya yung mabigat na krus. Habang binubuhat niya yun, hinahampas siya ng latigo. At habang hinahampas siya ng latigo, dinuduran pa siya. Sinisipa pa siya. May sumasapok pa sa kanya, may sumasampal pa sa kanya na dapat hindi niya ginawa. Pero, ginawa niya dahil sa atin. Nung na-realize mo yun, tinanggap mo siya sa buhay mo at inibig mo siya bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo. Kaya, yun ang nangyari. Kaya, ang tawag doon, pakikiisa kay Kristo. Kaya tayo ay nabuhay na mag-ulit dahil sa pagtanggap natin kay Jesus. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Yun kasi yung ginawa natin na yun. Sa totoo lang, hindi naman tayo napako sa krus eh. Si Jesus eh. Kaya wala naman tayong ginawa eh. Ginawa lang natin, naniwala tayo kay Kristo eh. Sumampalataya tayo sa Kanya na talagang dahil sa ginawa niya na yun, tayo ay natubos niya sa kasalanan. Tinanggap natin siya bilang Diyos at Panginoon ng buhay natin. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya yung kaligtasan natin hindi galing sa ating mga sariling kakayahan, lakas. Ito ay dahil sa habag at awa ng Diyos, yung pagkapatay niya sa krus, yung pagkapako niya. Wala tayong ginawang mabuti. Kasalanan nga yung ginawa natin, pero siya yung umako eh. Pero dahil doon, nanampalataya lang tayo
tayo sa Kanya, naligtas na tayo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iuukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Yan ang hindi natin nagawa yun. Dapat tayo mga tao, ang purpose, gumawa ng mabuti. At ano yung mabuti? Anong sabi ni Jesus? Ang Diyos lang ang mabuti. Kaya dapat natin gawin, sumampalataya tayo sa Diyos. At paghariin natin si Jesus Christ sa ating buhay para magawa natin yung mabuti. Yun yung mabuti. Na dapat nasa sa atin yung paghahari ni Kristo. Yun yung mabuti na dapat natin ginagawa. Kaya, ang purpose ni Jesus Christ kaya siya bumaba sa lupa para makipag-isa sa atin, para maging mabuti tayo, para magawa natin yung mabuti. Kasi yung mabuti hindi natin kayang gawin simula nang nagkasala yung tao. Sila ay pagkatan, namana natin yung kasalanan, kaya walang nagparanganak na mabuti talaga. Kaya bumaba si Kristo para gawin tayo mabuti. Pag tinanggap natin siya, doon pa lang tayo magiging mabuti. Doon pa lang tayo tatanggapin ng Ama ng mabuti. Kasi ang Diyos, si Jesus lang kinikilala niyang mabuti. Kasi si Jesus lang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos lang ang mabuti. Yung kalooban ng Diyos ang mabuti na sinusunod ni Kristo. Na kapag tinanggap natin si Kristo, sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya magiging mabuti tayo sa paligid ng Diyos. Tama ba? Naiintindihan naman? Ang Diyos ang mabuti. Walang ibang mabuti kasi walang taong mabuti. Naging mabuti tayo dahil sa ating Panginoong Hesus na ipinadala ng Diyos para sa atin, na kailangan natin tanggapin. Kapag tinanggap natin si Kristo, doon pa lang tayo magiging mabuti. Kasi yung kabutihan na hindi natin magawa ngayon, si Kristo ang gagawa nun para sa atin. Magkakaroon kasi tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos pagka pinaharian tayo ni Kristo. Kaya, tignan nyo ngayon, hindi pwedeng hindi na kayo mag-church pag Sunday. Di ba, hindi na kayo kontento o mabuti yun, nagagawa nyo na, dati hindi. Ano ba? May mga bagay na kayo na hindi na ginagawa, anong dating nagagawa nyo, ano ba? Yung mga kasalanan na mga minor na nagagawa yung kasalanan, ano yung mga yun? Magmura. Di ba? Sabihin natin, minsan nakapagmura pa rin, pero hindi na palagi. Ako sa totoo dati, pronunciation ko yung mura. Pero unti-unti na wala. O akin, wala na ngayon. Pero hindi ko agad naiwasan. Unti-unti, may nababago sa buhay ko. Nung tinanggap ko si Kristo, nare-realize ko na, mali rin ginagawa ko. At kinalaunan, hindi na talaga. Sa inyo, siguro medyo pa. Pero unti-unti, nalalaman nyo ng mali. Ano ba? Magbisyo. Hindi na ako nagbibisyo ngayon. Dati, dami kong bisyo. Alak, sugal, sigarilyo, droga. Tapos nakikipag-away pa kami palagi. Ang dami. Kaya, ayun, unti-unti, nawala. Dati, umuwi ako sa bahay, talagang gumagapang, nalasing. Ngayon, hindi na. Hindi na ako nag-ignore. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ng sino man. Si Jesus ang gagawa nun. Yung Holy Spirit na nasa sa atin ang gumagawa nun. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong unang paman. Ang tungkulin talaga natin ay gumawa ng mabuti. Kaya lang, walang mabuti, kundi ang Diyos. Kaya anong dapat natin gawin para maging mabuti tayo sa mata ng Diyos? Kailangan natin tanggapin si Kristo. Kasi si Kristo lang ang kaisa-isang sumunod sa kalooban ng Diyos na mabuti. Kaya kapag tinanggap natin sa ating mga buhay sa Kristo, si Kristo ang gagawa ng mabuti para sa atin. Kailangan lang natin, anong gagawin natin? May ginawa ka ba doon? Wala. Anong gagawin mo lang? Tanggapin lang siya, sasampalataya ka lang. Yun lang ang gagawin mo. Kaya lang dapat totoo yun. Yung pananampalataya na yun. Kung hindi rin yung mangyayari sa buhay natin. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hintil. Pag sinabi mga hintil, hindi anak ng Diyos. Hindi mga Hudyo. Hindi mga Israelita. Kasi yung mga Hudyong tinatawag o Israelita, sila yung mga anak ng Diyos. Mga hintil, ibang bansa. Tayo, Pilipinas, hintil. Hindi tayo Israelita. Ang tunay ng mga anak ng Diyos kasi mga Israelita lang dapat. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos sa atin,
matigas ang ulo ng mga Israelita, sumama sila sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, naagaw natin yung pansin ng Diyos. Ininggit ng Diyos yung mga Israelita sa pamamagitan ng mga Hintil. Minahal tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kaligtasan. Habang sila naman ay pinaparusahan. Yun ang nangyari. Pero ang sabi sa spiritual, sa banal na kasulatan sa Roma, ang tunay na mga Hudyo o mga Israelita ay yung mga totoong mga taong tumanggap sa paghahari ng Diyos. Yung mga nagbago sa puso't isip ng Diyos. Sa spiritual. Okay? Sa literal, ang mga Hintil na tinatawag, yung mga hindi Israelita. Sa spiritual naman, ang mga Hintil na tinatawag, yung mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Yesus. Yan. Sa literal, ang mga Hudyo, yung mga Israelita, ang mga Hintil tayong mga ibang bansa. Pilipinas, Japanese, Chinese, lahat, Amerika, lahat ng mga bansa, Hintil ang tawag dyan. Pero sa spiritual, ang ibig sabihin ng Hintil, yung mga hindi pa tumatanggap sa paghahari ng ating Panginoong Yesus. Yung hindi pa nagiging iglesia ng ating Panginoong Yesus. Yan. Yung hindi pa naboborn again ng tunay. Yun pa yung mga Hintil. Okay? At yung mga na-born again, at yung mga naging iglesia na ng ating Panginoong Hesus, yun yung mga Hudyong tinatawag. At tayo na rin yun, kasama na tayo ron, na mga tumanggap sa paghahari ng totoo sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Roma, ang tunay na mga Hudyo ay yung mga taong nabago sa puso't isip ng Diyos. Yan, yung mga totoong tumanggap kay Jesus at nabago yung buhay nila. Kaya yung patotoo natin, yung buhay natin, kaya sabi ng Pilipos 2:9, tayo mga lahing pinili, grupo ng mahalagang pari, isang bansang nakalaan upang magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Magpahayag ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Kasi yung kamanghamanghang bagay na yon, yung pagbabago ng buhay natin na imposible natin magawa sa ating mga buhay. Na tanging ang Diyos lang ang makakagawa. Kasi sa buhay natin, imposible natin gawing mabuti yung sarili natin. Imposible yun. Napaka-imposible. Pero, Pastor, bakit may mga taong mabubuti talaga simula ng pinanganak? Sabi niya lang yun. Kasi hindi naman yung ibig sabihin ng kabutihan yung mga bagay na nagagawa mo kasi hindi nga bunga ng gawa eh. Yan ang sabi rito. Nasaan ba yun? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ephesians 2:9. Ang pagiging matuwid natin o kabutihan na sa mata ng Diyos, hindi bunga ng gawa. Kaya kahit sabihin mong ipinanganak kang mabuti ka, wala kang ginawang masama, di ka nakulong, tumutulong ka sa mahirap, mabait ka naman, hindi pa rin yung mabuti sa paningin ng Diyos kasi yung duguhon mo may kasalanan. Yun yung dapat na mahugasan. At nangyayari lang na mahugasan niya pagka tinanggap mo ng totoo. Pinagsisiyo mo yung kasalanan sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap mo siya bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo. Doon ka pa lang nagsisimulang maging born again na tinatawag, maging iglesia ng ating Panginoong Hesus. Yun yun. Pero pag hindi mo nagawa yun, kailanman, hindi ka pa rin nakakagawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. Yun ang totoo. Kasi hindi bunga ng gawa ang kabutihan. Ito ay bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Naintindihan naman? Baka kasi iniisip nyo yung kabutihan yung gawa eh. Tama! Kabutihan yung gawa, literal. Pero hindi yun sa spiritual. Sa spiritual yung kabutihan, pananampalataya. At magagawa natin yung mabuti kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Kasi may takot tayo sa Diyos eh. O sige, sabihin mo, pinanganak ka na wala kang ginagawang masama. Pero yung 10 utos, tignan mo, alin doon yung bagay na nagawa mo, kahit isa doon ang gawin mo, lahat yun, sablay ka na eh. Tama po ba? O, bawal doon. Hindi mo igalang yung nanay mo. Ano pa? O, bawal doon. O, mag-isip, magnasa ng pag-aari ng iba. O, bawal magsinungaling. Ano ba? Eh, nagagawa natin yun. Bawal magbiro. O bawal gamitin sa walang kabuluhan yung pangalan ng Diyos eh. Minsan, pronunciation natin,
Sinasama natin yung pangalan ni Jesus eh. Diyos ko po. Di ba? Tama po ba? O gano'n, mga nagkakasala na tayo. Ano yun? Paano natin sasabihin magpatuwid tayo? Eh, 10 utos. Yung isa doon nagawa natin. Eh, sablay na tayo. Yun po ibig sabihin nun. Kaya walang mabuting taong ipinanganak sa mundo na likas. Lahat kasi tayo ay may kasalanan pala ibang Adan sa dugo. At ang tanging lunas sa kasalanan na doon, yung dugo ni Kristo. Kaya lang, kung paano natin gagawin yung kailangan natin tanggapin siya sa ating buhay bilang hari, Panginoon at Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya sa ating buhay na ito. Amen po ba? Yan, yun, yung totoo. Okay? Kaya tanlahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo pinanganak ng mga hintil. Tayo pinanganak ng mga hintil na hindi nakakilala kay Kristo. At di tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, kasi yung mga Hudyo, yung mga tuli. Literal, nagpapatuli talaga sila, pero tayo ngayon mga tuli na rin eh. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli. Dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan, yun nga, yung pag-circumcise na literal. Kaya nga minsan kapag may pagka-eleksyon, libre, tuli. Yan. Yun yung literal, circumcision. Doon natin na ano yan, na mana. Kasi maraming balat naman yung tinatanggal doon, okay naman. Wala namang problema doon. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay pa kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yan, spiritual yung tinutukoy dito. Pero sa literal, tinutukoy dito, yan o, yung literal, noong panahon ngayon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Kasi ang Israel lang talaga yung mga Hudyong tinatawag eh. Literal. Hindi tayo kabilang sa Israel kasi Pilipinas tayo eh. Pero sa spiritual at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Noon nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Pero dahil sa pananampalataya natin, tinuring na tayo mga anak na rin ng Diyos kahit hindi tayo mga Israelita. Ngunit ngayon dahil sa inyong pakikisa kay Kristo Jesus, kayo ay dating malayo sa Diyos ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan yung sinasabi natin kanina. Dahil sa dugo ni Kristo na nabuhos sa krus at tinanggap natin siya, yun yung naging dahilan kung bakit tayo ngayon itinuring na tunay na rin mga Hudyo, tunay na Israelita, tunay na mga anak ng Diyos. Kahit nga mga Pilipino pa tayo, kahit na mga pinanganak pa tayo sa Pilipinas. Kasi ang mga anak ng Diyos, mga Israelita, mga Hudyo, sa literal. Pero dahil sa tinanggap na natin ng Diyos, tayong mga Pilipino, naging parang mga Israelita na tayo o mga Hudyo na totoo dahil tinanggap natin siya ng tunay sa ating buhay. Amen po ba? Yan, huwag tayo magkakamali Yung pagiging Israelita, katawagan lang yan. Ano yan, pangalan ng bansa. Pero ang ibig sabihin doon, yung mga sumampalataya kay Jesus, yun yung mga anak ng Diyos. Kasi Israelita, ibig sabihin anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. At tayo, ng mga sumasampalataya yun sa Diyos. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Kaya naging isa na. Hudyo at Hintil pareho na. Basta sumampalataya kay Kristo. Pareho na silang mga anak ng Diyos. Mga Israelita. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naging hiwalay sa atin. Kasi dati, yung mga Hintil, mga Hudyo, hindi yan pareho, magkaiba yan. Mga makasalanan Hintil, mga Hudyo, mga matutuwid yan, mga anak ng Diyos yan. Pinili ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, nung namatay siya sa cross, pinag-isa niya na, pareho na kayo, mga anak ko, pantay na tingin ko sa inyo. Yan. Pinawalang bisa niya ang kautosan, pawang mga utos at alituntunin upang mga Hudyo at mga Hintil ay maging iisang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa mga Israelita kasi ibinigay yung 10 utos. Okay? Na kinikilala ng lahat para maligtas ng panahon ng Old Testament. Okay? At tayo mga Hintil, paano tayo? Kawawa naman, hindi sa atin binigay yung kautosan. Buti na lang, hindi dahil sa kautosan naliligtas na tinanggap yung mga Israelita. Ito ay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kaya dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At yung mga
Hudyo na paniniwala nila dahil sa kautusan, na mali sila ng paniniwala. Kaya yon. Kaya kailangan nilang sumampalataya kay Kristo rin. At dahil sa pananampalataya ngayon, pareho na tayo. Hintil o mga Hudyo ay pareho na ang maliligtas. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. Amin po ba? Naintindihan naman. Ano yung pagkakaiba ng hintil at ng mga Hudyo noon? Ang Hudyo, sa kanila binigay yung kautusan ni Moses, yung 10 Commandments. Sa atin hindi. Kaya paano tayo maliligtas nung panahon ng Old Testament? Yung mga ibang bansa, walang kaligtasan nyo kasi nasa Hudyo yung kautusan eh. Old Testament pa lang yun eh. Yun yung basihan ng kaligtasan nila ng panahon eh. O, buti na lang, ang bait ng Diyos. Initulot niya na dumating si Kristo. Para tayo mga hintil kasi matigas ang ulo ng mga Israelita eh. Bagamat alam na nila yung utos, ang tigas pa rin, huwag kayong gagawa ng anumang imahe upang iyong sambahin. Huwag nyo silang yuyukuran sapagkat ako ang Diyos na papalibuguin. Ang tigas ng ulo ng mga Israelita. Gumawa pa rin ng imahe. Aaron, ito ang mga ginto. Mga ginto, pera. Paano natin yung pera? Igawa mo kami ng ginto. Kapagkat di na namin alam kung babalik pa yung Moises na yan. Diba? Kailangan namin ng Diyos na sasambahin namin. Gumawa ka ng Diyos na sasambahin namin. Pinagawa nila si Aaron, na kapatid ni Moses. Sumamba sila sa ribulto. Sa Diyos na ginawa ng kanilang mga kamay. Kaya sabi ng 10 utos, huwag kayong gagawa sa anumang Diyos. Yari sa tanso, bakal, bato, o kahit ano pa. Upang iyong sambahin ang gawa ng tao, hayop, o kahit ano. Na inanyuan, anyong tao, anyong hayop, na iyong inanyuan. Huwag kayong yuyukod, huwag kayong sasamba sapagkat ako, si Yahweh na mapanibubuhin. Yun yung ginawa nila. Edi sublay sila. Galit yung Diyos sa kanila, at paulit-ulit nilang ginagawa, sumasamba sila sa rebulto. Binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos, tayo mga hindi. Kasi para inggitin sila, kasi tigas ng ulo nyo, binaling ng atensyon yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga kakaibang bansa. Pilipinas, iba pang mga bansa, Amerika, China, lahat, maliban sa Israel. Okay? Binigyan tayo ng pagkakataon. Ang gagawin lang natin, sasampalataya lang tayo kay Jesus. Amen? Tignan nyo ngayon sa Israel, bagamat bayan ng Diyos yun karamihan doon hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi naniniwala. At tayo mga hintil, tayo ba yung nananampalataya kay Kristo, bagamat hindi dito pinanganak si Kristo? Diba? Dahil yun sa paniniwala natin, sa paniniwala, kaya purihin ang Diyos. At pasalamatan din natin yung Israel kasi naging matigas ulo nila. Kung hindi matigas ulo ng Israel, hindi tayo maliligtas. Kaya ipag-pray natin sila kasi sila yung dahilan ng kaligtasan natin. Lord, nawa, ano yung papanalangin natin sa Israel, Pastor? Lord, nawa po yung pinanggalingan ng aming kaligtasan, nawa, maligtas po sila lahat. Yung bansang Israel. Yan ang panalangin natin palagi. Kaya pag nasa bahay tayo, pag-pray natin yung bansang Israel, Lord, yung bansa mo po, yung Israel, ingatan mo, gabayan mo po. Lalo na yung mga taong doon, nawa, kumilala sila sa iyo bago mahuli ang daan. Ganun din tayo. Kasi utang natin sa kanila yung kaligtasan natin. Higit sa lahat sa ating Panginoong Jesus na nagbuhos ng buhay sa krus. Amen po ba? Naiintindihan naman. Yan, tandaan natin yun ha. Ang pagkakaiba ng hintil at ng mga Hudyo, hindi kasi sa atin binigay yung kautusan sa kanila. Yun. Tayo, walang kautusan binigay sa atin. Yan. Pero salamat sa Diyos, kasi pinadala niya si Jesus para sampalatayanan natin upang maligtas din tayo. Amen po ba? Yan, okay. Pinawalang bisa niya ang kautos ang pawang utos at alituntunin. Yan, kagandahan ng loob ng Diyos, pinawalang bisa niya yung kautosan. Hindi yan ang kaligtasan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Kaya yung mga hintil nagkaroon ng pag-asa. Pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga hintil ay maging isang bayan na lamang. At sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, yun yung sinasabi natin kanina, dahil sa pagkamatay sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa
at sa inyong mga Hudyo. Dahil kay Kristo tayo kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Kaya pinagkakaisa tayo ng Diyos sa iisang Espiritu. Kaya pag tinatanggap natin si Kristo bilang Panginoon at Diyos ng buhay natin, yung banal na Espiritu ay pumapa sa atin at tayo nagiging isa sa Diyos. Kagaya ng mga iglesyang hinirang ng Diyos, ng bawat individual na tao na tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, na sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Yung banal na Espiritu ay pumapa sa ating lahat upang maging isa tayo sa isip, salita at gawa sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Yan, dapat nating malaman. Okay? Sa mga tuwid, hindi na kayo dayuhan at o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Amen! Totoo po yun. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo at dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin, isa na tayong mga anak ng Diyos pare-pareho. Hindi dahil Israelita sila o hintil tayo, hindi. Kundi dahil tinanggap natin si Jesus at dahil sa banal na Espiritu, nagiging isa tayo sa Diyos. Nagiging mga anak na tayo ng Diyos. Amen. Yan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Bakit? Ano ba yung mga tinuturo ng mga apostol at ng mga propeta? Sino? Di ba si Jesus? Noong Old Testament pa lang, si Jesus na yung pinopropesiya nila Abraham ng mga ating mga ninuno, ng mga propeta noon. Kaya itinayo tayo sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo. Si Kristo yung ating basihan. Si Kristo yung ating buhay. Si Kristo ang ating kailangan. Si Kristo ang ating pundasyon. Amen? Sa pamamagitan niya, bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Yan. Kaya ang church, ang iglesia, templo. Okay? Templo. Church. Literal, itong simbahan, templo din ang tawag. Tama ba? Templo church. Pero sa spiritual, ang tinatawag na iglesia tayo. Templo ng Diyos. Tayo. Yan o. Ephesians 2:21. Sa pamamagitan ni Jesus, niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Yung ating mga puso, yung templo ng Panginoon. Pinapanahan, sambananahan ang banal na Espiritu sa puso. Yan, ang ating buhay. Dahil din sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu. Yan, yung sinasabi natin. Naging bahagi na tayo ng tahanan ng Diyos. Kasi sa ating puso, nananahan ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan. Dahil din sa, 22, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya kay Jesus Christ. Nung naipagsa tayo kay Kristo, tinahanan ng banal na Espiritu yung puso natin. Na naging bahagi ng tahanan ng Diyos, nakatahan ang Diyos sa puso natin sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Kasi pinapadala ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na tinanggap natin sa puso natin. Bilang Panginoon Hari, itira ang banal na Espiritu para pagharian tayo. Magagawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya nakakapag-pray na tayo, nakakapagbagong buhay na tayo, o nakakagawa na tayo ng mga trabaho natin sa Panginoon. Nagkaroon na tayo ng lakas ng loob, katatagan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan, katyagaan. Yan yung bunga na sinasabi, yung bunga sa Galatians 5:22. Yun yung dahil yung banal na Espiritu yung nasa atin. At tinuturuan niya tayo ng mga bagay na dapat natin gawin. At alam niya sa atin yung mga malalim na kaisipan at damdamin ng Diyos. Nakikilala, sa madaling salita, nakikilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Yan, mukhang ang tagal dumating ng ating mga kapatiran. Mukhang ayaw nila mag-fasting. Okay. Puri ng Panginoon. Yan.
Ephesians 3. Wala pa sila, kaya Ephesians 3. Ang paglilingkod ni Pablo sa mga hintil. Okay? Basahin lang natin. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus. Alang-alang sa inyong mga hintil. Kasi si Pablo ay naglilingkod para sa mga hintil, nagsishare sa mga hintil. Bilanggo siya ng ating Panginoong Jesus kasi si Jesus Christ ang hari niya. Sinusunod niya. Pag sinabing bilanggo ng ating Panginoong Jesus, si Kristo ang nagmamay-ari sa Kanya. Kasi nung panahon, kapag halimbawa ako, may kaya ako sa buhay ng panahon, kaya kong bumili ng alipin. Bibili lang ako ng alipin. At yung alipin na yun, sa akin yun, sa ako may-ari nun, nakabilanggo siya sa pagmamay-ari ko. Ganon din si Pablo. Binigay niya na kasi siya kay Kristo yung buhay niya, kaya nakabilanggo na siya kay Kristo. Tayo din naman, nakabilanggo na tayo kay Kristo. Ako, nakabilanggo na ako kay Kristo, kaya kahit anong gawin ko, hindi ko pwedeng hindi gawin itong pangangaral. Sa abot ng aking makakaya, sa awat habag ng Diyos, sa hirap at ginhawa, gagawin ko to. Kasi nakabilanggo na ako kay Kristo. Kayo din naman. Sa lahat ng buhay nyo, mag-church kayo, kasi nakabilanggo na rin kayo kay Kristo. Amen? Makikinig kayo ng salita ng Diyos kasi nakabilanggo na kayo kay Kristo. Ganun yun. Paano naman yung mga taong hindi gumagawa ng gawain sa Diyos? Hindi sila nakabilanggo kay Kristo. Kaya sila nakabilanggo. Dalawa ang ama na tinutukol niyang Bible. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Ama na Diablo. Kaya si Diablo sa madaling salita. Ganun yun. Masakit tanggapin, mayroong isipin, pero yun ang katotohanan. Pero buti na lang tayo yung nakakilala na kay Kristo, kaya binigay na natin yung buhay natin kay Kristo, kaya nakabilanggo na tayo kay Kristo. Amen? 1 John 5 ba yun? Sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Pakintay mo Diablo, pakihanap ka. Apps nga ni Brother Miron. Sa 1 John yun 1 John 5 ba yun? 5:19. Tama? Sige, 1 John 5:19. Yan. Alam natin tayo mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Tandaan natin, itong buong sanglibutan. Tingnan nyo ito, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Di ba? Sabi doon, ibinigay niya kanyang buktong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya hindi yung bahama, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Sa ibang salin ng Bible, sangkatauhan. Kaya yung sanglibutan tinutukoy doon, sangkatauhan yung tayo, individual na tao. Kaya ganoon din dito. Ang tinutukoy dyan ng sanglibutan, tayong mga tao na gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa paningin ng Diyos. Okay? Alam natin tayo mga alam ng Diyos kahit na ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Itong lahat ng mga nandito sa sanglibutan, lalo na yung mga taong nakikita niya yung mga ligaya, nasa ng mata, kita ng laman, kayamanan ng mundong ito. Yung tatlo na yun, First John din yun, nakalagay. Yan ang weapon ng kaaway para mabihag tayo sa kanyang kapangyarihan. Dahil ang sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Tandaan natin, kaya paglabas ka ng bahay, andyan yung mga tukso. Ano yun? Mga kaligalahan ng mundong ito na maaari mong pagpalit sa kautusan ng Diyos. Tignan nyo ngayon, church, utos ng Diyos. Dapat sa pitong araw tayo mapapahinga. Dapat, 6 na araw, nagtatrabaho ang tao. Pag Sunday, dapat nagpupuri, sumasamba, naghahandog ang tao sa Diyos. Pero, punta ka sa mga church, konti lang yung mga nag-church. Lalo na sa mga totoong sumasamba sa Diyos. Maraming tao sa mga sugalan, sa mga park, sa mga mall. Yan. Kasi yun yung sanglibutan. Yan yung mga kinahuhumalingan ng tao. Yan yung mga naiisip nating individual na tao. Dahil tayo ay makasalanan. Ginagamit natin yung ating
laging sariling gusto sinusunod. Yun. Ano pa? Yaman. Yan, mga yaman na yan. Kaya yun, tandaan natin. Kaya itong mundo na ito, sanlibutan, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya sa mga taong hindi pinaghaharian ng Diyos, ang Diablo nag-ahari doon, hindi Diyos doon. Dalawa lang naman ang nag-ahari, Diyos o ang Diablo. Yun lang po yun. Okay, balik na tayo sa Ephesians 3. Dahil dito ako si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo, kabilang din sila sa isang katawan ay may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Yun, si dati. Hindi para sa mga hintil lugalitasan, sa mga Hudyo lang yun. Pero ngayon, siniwalat na lahat pantay na sa paningin ng Diyos. Kailangan lang ng pananampalataya kay Kristo. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Bakit? Si Pablo ang pinakahamak. Kasi inusig niya si Kristo eh. Hindi niya alam yung inusig niya yung pala. Yung kaya sa isang anak ng Diyos. Gayon ba, pinarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito. Ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isinasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon. Ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pagkikipag-isa sa pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya yun, dahil kay Jesus Christ, nakakalapit na tayo sa Diyos. Kaya kasi dati, hindi tayo pwede lumapit sa Diyos dahil makasalanan tayo eh. Pagka tinanggap natin si Jesus Christ, wala na yung kasalanan natin at nakakalapit na tayo sa Diyos. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Kasi si Pablo lahat nararanasan niya sa kanyang paglilingkod at yun nakikita ng mga tao pag ganyan ba yung mga lingkod ng Diyos hirap sa buhay o hindi kaya yung sarili nila tapos walang matulugan, walang makain, ano ba? Kaya huwag mong ihina yung loob nyo. Kasi pasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanila, sa mga lingkod ng Diyos na kahit may mga suliranin sa buhay, patuloy na nangangaral. Kagaya ni Pablo. Si Pablo, malaki pangangailangan sa buhay niya, pero hindi niya iniisip yun. Gusto niya makapalagligtas ng kaluluwa. Mag-share ng mabuting balita para maligtas yung mga tao. Ganon din yung mga ibang mga kapastoran ngayon, mga lingkod ng Diyos. Mga mahirap ang buhay nila, pero sinisikap nilang makapangaral, kinakalimutan yung sarili nilang buhay para may isang kaluluwa man lang na maligtas. Kaya sabi ni Pablo, hinihiling ko na sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi pag nakita niyo yung buhay na nila, mga lingkod ng Diyos na yun, hindi na kayo maglingkod. Ayaw niyo nang maging kagaya nila. Di ba? Wag, kasi kahirapan tinitiis ko alang-alang sa isa sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama. Kasi sa ikabubuti din ninyo yun. Na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kasi yung kayamanan natin, karangalan, hindi dito sa lupa, sa langit. Espiritual at magpakailanman yun. Hindi masusumpungan dito sa lupa. Bonus na lang kung bigyan tayo ng Diyos ng pagpapala, literal, pagpasalamat natin sa Diyos yun. Pwede natin hilingin yun. Pero kung hindi, pasalamat pa rin tayo sa Diyos kasi meron tayong kayamanan sa langit na nakalaan para sa atin, na mahalaga sa lahat.
Na pagdating ng panahon, hindi na mawawala yun, magpakailanman yun, hindi nawawala. Amen po ba? Nawa, naiintindihan natin. Na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Nawa manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo yung puspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Yan. Kaya sa ating Panginoong Sos ang papuri, pasasalamat dahil sa Kanya nagkaroon tayo ng kaligtasan, dahil sa Kanya nakakalapit tayo sa Ama. Nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin kaya gawin. Hindi lang yun, makakamit natin ang pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Amen? Yan, kaya yun, ang haba na ng ating pagbabasa. Okay, Ephesians 4. Hanggat wala pa sila, basa tayo ng magbasa. Okay? Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba. Ito yung dapat natin gawin. Mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na bubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat, Siya ang higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat? Siya. Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman ay mga propeta, ang iba naman ay ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at guro. Amen? Kaya may mga gift na ibinigay. Apostol, propeta, evangelist, pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Kaya yun ang Iglesia, katawan ni Kristo. Kaya yun ang purpose ng mga apostol, propeta, evangelista, at pastor at guro. Ginawa niya ito upang inahanda sa lahat ang mga tao, ang mga banal, ang mga tumanggap kay Kristo. Ang mga banal na tinutukoy, yung mga tumatanggap kay Kristo sa ating Panginoong Jesus. Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Kasi pagka tinanggap natin si Kristo, hindi pa naman lahat yun alam natin eh. Kaya kailangan natin magpatuloy. Hindi tayo pwedeng hindi magpatuloy. Makinig, magbasa ng Bible, mag-pray, mag-aral. Kaya lahat yun para higit natin lubusan, makilala si Kristo at lalo natin siyang paibahagi sa iba. Hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, kasi na-preserve yung ating kaligtasan pagka ganon. Mas lalong lumalakas ang ating pananampalataya, nawawala ng bahagi ang gawa ng diablo na makapang-minsala sa atin kapag nabubuhay tayo sa espiritu, sa espiritual. Nasa ngayon, hindi na tayo nagiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sariling aral. Yan yun. Hindi tayo agad naniniwala sa mga katuroang wala namang pruweba. Kasi alam na natin yun eh. Pinag-aralan na natin, naintindihan
hindi lang yun, binubulay-bulay natin palagi. Lagi natin pinag-aaralan, binabalik-balikan, kaya hindi na tayo maliligaw. Hindi na tayo maluloko ni numan. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilin lang. Kasi maraming tao ginagawang laro lang yung pananampalataya o hanap buhay, kapakinabangan lang, pagpapala. Kaya marami sa mga reliyon ngayon, nagsisimba lang yung mga tao dahil may nakukuha silang biyaya eh. Sa totoo lang, may mga grocery silang nakukuha. May pinapangakong pag-aaral yung kanilang mga anak. Tinutulungan sila ng mga foundation. Kaya ganoon yung mga ginagawa ng mga reliyon eh. Nililin lang sila sa mga maling turo. Hindi napapansin ng tao kasi ang tao naman, maibigin sa salapi, maibigin sa mga layaw, luho. Gusto nila yung mga naiibsan lang yung kanilang mga laman. Yung gutom nila, napapawi. Walang pagsasakripisyo, walang pagtsatsaga, walang pagtitiis. Eh kasi yung bunga ng banal na Espiritu eh. Pagtitiis, pagtsatsaga, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yan. Yan tao ayaw nun, gusto easy money. Gusto yung umaasa na lang, nangihingi. Yan, ganun ang gusto ng mga tao, karamihan. Gusto yung laging pabor sa kanila. Sa madaling salita, gusto nila yung gusto nila na susunod. Ayaw nila nung gusto ng Diyos kasi mahirap pag gusto ng Diyos eh. May pagsasakripisyo kang gagawin sa buhay mo. Meron kang gagawin talaga na bagay. Magdidesisyon ka sa buhay mo na talagang mahihirapan ka talaga sa totoo lang. Mahirap maging lingkod ng Diyos sa totoo lang. Pero pagdating ng panahon, napakasarap maging lingkod ng Diyos. At kung naglilingkod ka na talaga, napakasarap sa piling ng Diyos. Yun ang talagang nararamdaman ng mga lingkod ng Diyos. Nang sa gayon, hindi tayo nagiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya yun, napakahalaga. Sa pamamagitan niya, 16, ang mga bahaging pinag-uugnay-ugnay, tayong mga iglesia, magkakaugnay-ugnay ng kasukasuan at magiging isang katawan. Kasi tayong iglesia, ulo si Kristo, mga katawan, magkakabikit tayo. Kamay, magkakabikit yan, nakakabit yan sa isang katawan. Yan. At ang ulo natin si Kristo. Nagkakaugnay-ugnay, nagkakaisa. At kung maayos ang gumaganap ng tungkulin ng bawat isa, kung sa church na ito, halimbawa, maganda natin ginagampanan yung bawat tungkulin natin, ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya itong kongregasyon na ito ay talagang lalago. At kaya, anong susi para maging malawak itong kongregasyon natin? Kailangan, gawin natin ng tama yung ating mga tungkulin. Yan, no? Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, sa spiritual kasi ito, pero ganoon din naman sa literal. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, sabihin, maraming mga kaluluwa ang makakakilala sa Diyos, lalaki, yung iglesia. Dadami ang mga tao sa sumasampalataya kasi yung iglesia, itong church, literal. Pero ang iglesia spiritual, yung mga tao. Kaya kapag ginagawa natin yung ating mga tungkulin ng tama, itong church na literal, lalago rin. At sa spiritual naman, yung mga church naman ng mga tao ay talagang dadami. At mapupulo ng pag-ibig ang bawat isa, magpupuri sa Diyos at malulugod ang Diyos sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Kaya dapat mamuhay na tayo na mayroong pananampalataya, gawin natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos na dapat natin ginagawa. At wala silang pang-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kalooban ng Diyos. Yan, kaya yung tayo, maging matigas ang ulo ng mga anak ng Diyos para magkaroon tayo ng bahagi sa Diyos. Sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala silang inaatubag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya.
Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, uburin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, takwil na natin ang pagsinungaling at tayong lahat ay mas magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag magnakaw. Sa halip maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong manggugulyaw, manalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan ang mga bagay na dapat natin gawin. Yan, yung huwag natin saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Paano ba natin nasasaktan yung kalooban ng Espiritu Santo? Paano nga ba? Sa di pakikinig sa salita ng Diyos, di pagsunod sa tinuturo ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa hindi pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Yan, nasasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo. At kapag nasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo, hindi yan titira sa puso natin. Kasi ayaw natin siya tanggapin eh. Ayaw natin tanggapin yung salita ni Kristo. Ayaw natin tanggapin si Kristo sa buhay natin. At nakalulungkot yun, abutan tayo ng kamatayan natin na gano'n ang sistema ng buhay natin, wala yung Holy Spirit. At tawag doon, walang kapatawaran. Kapag namatay tayo na hindi tinanggap si Kristo sa buhay natin, walang kaligtasan yun. Kaya hindi tayo maliligtas kasi yung Holy Spirit ang tatak ng kaligtasan sa buhay natin na dapat makita ng Diyos kapag dating ng panahon sa ating mga buhay. Amen? Yan, kaya dapat natin isipin yun. Hanggang saan ba Ephesians? Hanggang 6 no? Busin na kaya natin, basahin na natin yung okay? Mamuhay sa liwanag. Dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi na dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayo gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasakiman pala, pagsamba sa Diyos-Diyosan din. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya huwag na kayo makikisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan, na sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga tao nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungong kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at niliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at itulad ng mga manghang. Samantalahin niyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti.
punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, sa ating Ama, dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Okay? Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Tulad ng sarili nilang katawan, ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng katawan, ng kanyang katawan. Gaya lang na sinasabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ang isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa ugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Yan. 6. Nagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Galang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Ayun, sa mga bata, talagang sundin natin ang ating mga magulang kung gusto nating guminhawa yung buhay natin at humaba ang buhay natin pagdating ng panahon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Kaya huwag kayong magtaka, kaming mga magulang sa aming mga anak, puro salita ng Diyos yung aming tinuturo sa kanila. Ganon din kaya nakalulungkot sa ibang magulang, kawawa naman yung iba, hindi tinuturuan ng mga salita ng Diyos. Iba natutuwa nga, pagka natututo ng magmura yung bata, natutuwa pa, ang cute daw, astig daw. Diba? Ay nakalulungkot isipin. Ang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Nawa, yung mga magulang natin, yun yung naririnig natin. At sa mga anak naman na naririto, kung hindi yun ang tinuturo sa atin ng mga magulang natin, meron kayong free will. Tandaan niyo yan. Kalayaan sa pagpili ng mabuti o masama. Pulutin nyo lang yung mabuti. Huwag nyo lang pulutin yung masama. Kasi baka mamaya nakikita nyo umiinom yung mga tatay at nanay nyo, umiinom din kayo ng alak. Nagmumura yung tatay at nanay nyo, nagmumura na rin kayo. Okay? Naipagkismisan sa labas yung mga nanay at tatay nyo, nakikipagkismisan din kayo. Tama po ba? Meron kayo na kayo ngayong free will. Lalo na may mga isip na kayo. Alam nyo na yung tama at mali. At may Bible, magbasa tayo ng Bible, may mga nangangaral, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ipag-pray natin yung mga magulang natin na hindi tayo natuturuan ng mabuti, huwag natin din tayong magaling sa kanila. Bagkos, gantihan na lang natin ng mabuti. Sundin na rin natin sila, huwag lang yung masama. Ipag-pray natin sila ang pinaka-the best. Kung yung magulang natin hindi nakakilala sa Panginoon, ipag-pray natin sila. Amen po ba? Yan, tandaan natin ito Yan, mga anak, Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin nun, yung mga magulang nyo sa Panginoon, mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos,
Kaya yung mga magulang din na literal dapat nagtuturo ng salita ng Diyos. Sundin ninyo yung mga magulang sa Panginoon, yung mga tinuturo nilang mga mabubuti. Ano ang mabuti? Ano yung mabuti? Ano sabi ni Jesus? Ang Diyos ang mabuti. Ayun, Diyos ang mabuti. Kaya yung mga magulang nagtuturo ng salita ng Panginoon, sundin nyo yun. Sabi ng Ephesians 6:1. Kaya kasi may mga magulang hindi nagtuturo ng mabuti. Huwag yung susundin. Sundin nyo yung mabuti lang. Tama po ba? Hindi ko sinabing suwayin nyo yung magulang nyo, literal. Kundi yung mga masamang bagay na nakikita nyo sa kanilang hindi dapat gayahin, huwag nyo sundin. Halimbawa, yung magulang nyo umiinom ng alak. Sa totoo lang, pag tinanong kayo, mabuti o masama yung pag-inom ng alak? Masama, alam niyo yun. Ba't sila umiinom? Magulang niyo sila, na dapat nagtuturo ng mabuti. Huwag niyo sundin yun. Kasi may free will kayo. Sabi rito, mga anak, unawain niyo yung sinasabi, mga anak, Ephesians chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Yung mga magulang sa Panginoon, yung mga magulang na sumusunod sa Panginoon, yun yung sundin nyo. Kasi ibig sabihin, yung mga magulang na nagtuturo ng mga kabutihan, yung kabutihan ang sundin nyo. Kasi ang Diyos lang ang mabuti. Kasi basta mabuti, sa Diyos yun. Okay? Yung mga masasama, huwag yung susundin. Ano yung mga sasama? Pagmumura. Diba? Nakita sa magulang niya, gumumura, huwag nyo gayahin yun. Masama yun. Sundin nyo lang yung mabuti. Anak, maging mabait ka. O maging mabait ka. Mabait yun. Tama yun. Anak, maging mapagbigay ka. O yung sundin mo yung maging mapagbigay ka, sabi niya sa iyo. Mabuti yun. Tama. Pero yung ginagawa niya mali, huwag mo sundin yun. Anak, may pagkismisan ka sa kapitbahay. O huwag mo sundin yun, masama yun. Tama? Yun ang ibig sabihin. Nakukuha ba? Ibig sabihin doon, yung mga magulang nyo, huwag lahat ang susundin nyo, hindi lahat din tama ang magulang natin. Sa totoo lang. Ang mabuti, ang tama ang Diyos. At walang ituturo na hindi mabuti ang Diyos. Pero, ulitin ko lang, hindi ko sinasabi, suwayin yung magulang nyo. Ang sinasabi ko, yung sundin natin yung mabuti na tinuturo ng Diyos, na tinuturo ng magulang nyo. Yung mga masama, huwag yung sundin yun. Bakit? Kasi meron kayong free will. Kailangan pumili ng mabuti at masama. At alam nyo yan, likas sa tao yan. Nakakain tayo ng bunga ng punong kahoy, nagbibigay kaalawa sa mabuti at masama. Kaya alam natin yung mabuti at masama. Tama ba? Ayan, yung ibig sabihin niya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos sa bata na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya kung gusto mong mabuhay ka ng matagal sa lupa, galang mo yung mga magulang mo. Okay? Sundin mo sila, lalo na yung mabubuti. Magulang sa Diyos. Okay? Yung mabuti. Sundin mo yung mabuti. Igalang mo yung magulang mo, yung kabutihan niya. Okay? Mga magulang, huwag kayong gumawa. Yung mga magulang naman. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Ano yun? Yung mura-murahin niyo yung anak niyo. Lalo na yung mga may nakakakitang tao. Napapahiya din niya, may damdamin niya, nasisira yung loob niyan. Okay? Yung gulpihin mo yung anak mo ng sobra. Tama? Pintasan mo yung anak mo nang may mga nakakarinig. Siya pala, ganito pala, dito tuksoy na yan sa labas. Di ba sisiraan din yung loob yan? Kaya huwag gano'n. Isipin natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Mga magulang. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay. Pag alam nyo ikapipikon, ikagagalit ng inyong mga anak, huwag nyo na subukan gawin. Okay? Magkaroon kayo ng pagpipigil sa sarili. Inyong mga anak sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ayan. Kasi ang Panginoon, ang Diyos lang ang mabuti. Mga alipin, ito sa mga nagtatrabaho naman, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng buong paggalang. Takot at katapatan na parang si Kristo, siya ninyong pinaglilingkuran. Ayan yung mga, pag tayo may trabaho, kailangan parang si Kristo ang turing natin sa ating mga amo. Ibig sabihin kung ano yung utos susundin natin. Huwag natin masama. Mag-isip ka rin. Gawin ninyo yan. May nakakakita man o wala. Dapat kailangan maging tapat ka sa tungkulin
na binigay sa iyo. Hindi upang mapuri ng tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan ang problema. Pag nag-pray ang tao, wala kang trabaho. Pag nag-pray ka, binigyan ka ng trabaho, kinalaunan, may nakilala kang katrabaho, ay di pa tayo doon. Laki ng sahod doon. Lilipat ka naman. Pagdating mo doon, balagbag din pala yung trabaho mo doon. Kasi binigyan ka ng trabaho eh. Maliit ang palaking sahod mo, magpasalamat mo sa Diyos yun. At kung gusto mo lumaki sahod mo, pray ka uli. Huwag ka walis. Pag-pray mo, Lord. Alam mo, nahihirapan po ako sa trabaho ko dito, pero dahil binigay mo to, pagtsatsagaan ko po ito, Panginoon. Pero Lord, hinihiling ko sa iyo, hindi naman na nagreklamo ako. Hinihiling ko sa iyo, masapatan yung aking pangangailangan kasi kulang po talaga. Kaya nananampalataya ako sa pangalan ni Jesus na bibigyan mo ako ng sapat na kita sa aking hanap buhay. Amen. Ganun, ipalalaki natin. Katiyahan natin ang Diyos ang kumilos, hindi yung ikaw ang magdidesisyon para maghanap ka ng hanap buhay na gusto mo dahil meron kang narinig. Okay? Kaya minsan maligid tayo ng pag-aakala sa ating mga buhay eh. Yun nga, madami ko nakikitang ganun eh, kapag naghanap ng trabaho, binigyan ng trabaho ng Diyos, nag-pray, binigyan ng trabaho, di nagpasalamat sa Diyos sa trabaho. Tapos, di na nga nag-thank sa Diyos, naghangad pa ng gusto pang mas malaki pang trabaho na hindi na sumumbuni sa Diyos. Kaya nangyari, wala na, naligaw na ng landas na hindi na tuloy okay, yung relasyon niya napuputol na sa Diyos. Kaya ano nangyayari sa paghahangad. Kaya dapat isasanggunin natin sa Diyos. Kung may problema tayo sa ating mga hanap buhay, sanggunin natin sa Diyos. Sadya natin tugunin tayo ng Diyos sa bagay na yan. Amin po ba, naiintindihan din naman. Kaya sa mga college student ngayon, pagdating ng araw katrabaho kayo, nag-pray kayo, bigyan kayo trabaho, pasalamatan niyo ang Diyos. Maghandog kayo. Ako, payo ko sa inyo, mag-persevere kayo, kulang buong sahod nyo, ibigay nyo sa Diyos. Ano ko lang sa inyo, payo, ang pinaka-the best, para pasigit kayong pagpalain o kayo mong ihinaya. Ako, yun nga pangarap ko sa anak ko, kapag halimbawa, loobin ng Diyos na makatapos sa pag-aaral, kung loobin. Kung hindi, salamat sa Panginoon, kung loobin. Sabi ko sa kanya, okay na, ulang sahod mo, ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Ikaliligaya mo yun, kasi pangarap ko yun. Kaya yun din, ano ko lang sa inyo, payo lang. Kung inyo naman, may free will din kayo, nasa sa inyo din yun, kung gusto nyo yung sundin o hindi. Kayo pa rin ang masusunod. Ako sa akin, pangarap ko yun sa anak ko, na gano'n ang gawin nila. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyo na gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man. Maging siya man o alipin o malaya. Lahat ng tao gagantimpalaan ang lahat ng mga bagay nating ginagawang mabuti. Hindi lang mabuti, pati masama. Katulad din tayo ng Panginoon. Sabi lang, 2 Corinthians 5:10 tsaka Mangaral 12:14. Mabuti masama pag susunod natin. Mga amo, maging mabait kayo. Sa inyong mga alipin, huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Diyos, Panginoon na nasa langit, at siya'y walang itinatangi. Kaya sa mga amo rin naman, kaya pareho lang ang mga payo ng Diyos. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang kadakilaang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito. Ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Yan, ito yung pag-aralan natin ng Sunday. Ako ba? May natandaan ba kayo ng Sunday? Na yung sanlibutan na ito ay may mga hukbong spiritual dyan. Sa aklat ng Daniel 12. Tama, Daniel 10 ba? Brother Joshua? Daniel 10 yun. Yan, kasi yung kalaban natin hindi tao. Mga evil doers, mga evil spirit sa himpapawid na naglipa na. Kaya dapat suot natin yung ating mga baluti.
Ayan, isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayoy makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ayan, yung mga tukso. Halimbawa, ayun kay Daniel, tinugon na yung kanyang panalangin, kaya lang 21 days na hinaharang na yung panalangin niya na tinugon na dala-dala ng angel para ihatid kay Daniel. Hinaharang siya ng mga pinuno ng Persya. Okay? Sa ipapawid may mga kaharian niya. Kaya nga si Jesus, hari ng mga hari. Kasi may mga sa ipapawid, may bawat kaharian ng mga evil spirit dyan, yung mga fallen angel. Bawa, Persya nang tinukoy dun sa Daniel, o kaharian ng Persya. At buti na lang, tinulungan siya ni Miguel, ang pinuno sa Israel. Isa sa pangunahing pinuno. So, ibig sabihin, maraming kagaya ni Miguel na mga pinuno. Ibig sabihin, marami sila na mga pinuno. Okay? Yung panalangin ni Daniel, 21 days, tinugulan ng Diyos. Kaya lang nakabalagbag sa ere. Bakit? Hinaharangan ng mga evil spirit, na mga fallen angel, yung panalangin ni Daniel na dala-dala ng anghel ni Daniel para ihatid yung request niya na yon, yung kapaliwanagan na yon. Kaya hindi pa niya napapasa kanya kasi hinaharangan sa ipapawid. Ganon din sa atin, sa buhay natin. Yung prayer natin, halimbawa, mamaya, nag-fasting tayo. Prayer natin, tutugunin yan. Kaya lang, dapat magpalakas tayo palagi ng spiritual. Okay? Kasi kapag natukso ka, baka maghang yan dyan sa hipapawid, pinipigilan ng mga fallen angel yan, hindi makarating sa atin. Dahil bakit? Kasi nakihina yung spiritual mo. Baka mamaya, dapat sa oras ngayon, linggo ngayon, imbis na nag-church ka, nasa mall ka. O ngayon, yung palalangin mo sa kagalingan pala ng lola mo, ng kapatid mo, hindi pa maibigay-bigay dahil ikaw nanghihina. Dapat patuloy ka ng pray. Lord, ang kagalingan, ang aking pagpapala, ang aking ugali, gano'n. Hindi maibigay sa'yo kasi nga, imbis na katuwiran yung ginagawa mo, nagpe-pressing ka, dapat spiritual pa rin, okay? Sa atin gano'n, pero si Daniel kasi mapala lang din. Pinapakita lang doon na merong mga makapangyarihan sa ipapawid na sumasalakay sa mga lingkod din ng Diyos, sa mga angel ng Diyos na nagdadala ng mga panalangin. Kaya dapat ang gawin natin, palakasin natin yung ating spiritual, personal. Amen? Yan, kaya sa pag-aaral, magbasa tayo ng Bible para lalo natin maintindihan ang banal na kasulatan, para alam natin. Kaya maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywa ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandales ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing palangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyaw na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan. Tandaan yung tabak ng Espiritu, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya karamdaman kaya napipighati natin ang salita ng ang banal na Espiritu dahil dinidinay natin yung salita ng Diyos. Ayaw natin pakinggan yung salita ng Diyos. Hindi tayo nalalabig sa salita ng Diyos. Wala sa atin halaga yung salita ng Diyos. Ayaw natin magbasa ng Bible na tayo. Wala tayong panahon. Nadidinay natin yung Holy Spirit. Tandaan nyo yan Kaya ang pagbighati sa banal na Espiritu, walang kapatawaran yan. Bakit? Kasi yung Holy Spirit, yung nagiging tatak ng kaligtasan natin. Pag hindi yung tumitira sa puso mo, wala kang kaligtasan, wala kang talagang kapatawaran, hindi ka didingding ng Diyos. Nanalangin ka, wala kang banal na Espiritu sa sarili mo lang, hindi ka didingding ng Diyos. Sa totoo lang. Pero pag nanalangin ka, may Holy Spirit ka sa puso mo, doon ka didingding ng Diyos. At yan yung katibayan ikaw ay hihirangin pagdating ng panahon. Yan yung dapat nyo malaman. Kaya kapag ikaw ay kinamatayan mo, halimbawa, namatay ka na hindi mo pinakinggan yung salita ng Diyos, wala kang talagang kaligtasan, walang kapatawaran. Hindi na patawad kasalanan mo. Hindi mo pinaniwalaan sa Jesus yung salita ng Diyos Kaya yung ibig sabihin doon. Naintindihan po ba? Ipinasa lang natin kasi sayang yung yung 17 Ephesians 6:17.
Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu. Yung tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, yung salita ng Diyos auhawa natin. Ipakikinig. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya itong mga pag-aaral natin, huwag natin itong umayan, huwag natin itong kasawaan. Dapat panabigan natin kasi para hindi natin mapighati ang Holy Spirit na importante na dapat nasa atin. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kayo maging malungkot. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi nire-reveal ng Diyos yung mga bagay na dapat natin malaman. May pagkakataon tayong baguhin. Buhay pa tayo eh. May oras pa tayo eh. Baguhin yung mga bagay na dapat natin baguhin. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo lang may pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kasi hindi ka naman makakapanalangin, hindi ka didinggin ng Diyos kung wala ang Holy Spirit sa'yo. Kaya kung mananalangin ka, dapat yung banal na Espiritu ang nananalangin para sa'yo. Ito ang nagtuturo ng mga salita na hindi natin kayang sambitin. Yung banal na Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipinalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong ipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon'y nakabilanggo, kaya ipanalangin ninyo. Maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Si Tikiko, na mahal nating kapatid at dapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya isinugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig nang walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa kanyang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Pinasa lang natin, no? Natapos natin yung Ephesians 6. Sakto, alas 10. Pinasa lang natin kasi Bible reading. Yan lang kanina hanggang 2 to 6. Di ba, 4 na chapter yung nabasa natin kanina. Kaya salamat sa Panginoon. Yung tunay, paliwanag ito, hindi na, binasa na natin kasi kung babasahin mo, pinaliwanag na ni Pablo. Kahit hindi na siya ipaliwanag, maintindihan mo na. Amen po ba? Nawa, maintindihan natin at nawa, i-review natin itong Ephesians. Hanggang 6 lang naman to, 1 to 6 eh. Reviewin natin sa ating mga tahanan para hindi natin maintindihan. Amen? Okay. Alas 10 na. May gusto mo magtanong. Bakit? Wala tayong may tanong dahil nagbasa tayo. Pero baka may gusto kayong itanong. Pwede kayong magtanong. Meron pa naman 4 minutes. Okay? Wala na ba? Okay, ano uli si Jesus? Anong tawag kay Jesus? Hari ng mga hari. Okay? Ano ang iglesia? Katawan ni Kristo na siya ang ulo-ulo pamumuhay ng taong ginawang ulo si Kristo. Tayo katawan. Huwag kayong malilito ang iglesia hindi rin yun. Tayo na individual na taong pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? Tayo mga taong ginawang ulo si Kristo. Ibig sabihin, tayo mga taong tumatanggap sa paghahari, pagka-Diyos, at pagka-Panginoon ni Kristo sa kanyang buhay. Hindi yung reliyon. Okay? Tayo yun individual, iglesia. Mga individual na taong tumanggap sa paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. Mga na-born again sa puso't isip ng Diyos. Mga hinango sa kadiliman patungo sa kahanga-hangang kaliwanagan. Kaya yung mga tao na yun, may mga patotoo sa kanilang mga buhay. Bakit? May mga bunga ng banal na Espiritu. Kasi kinagaharian na sila ng banal na Espiritu sa puso nila. Pag-ibig, katatagan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, katsagaan, kabutihan. At walang batas laban sa mga yon, sabi ng Bible. At sabi ng 1 Peter 2:9, mga hinako sa kadiliman, patungo sa kahanga-hangang kaliwanagan, mga bayang pag-aari ng Diyos, mga magpapahayag ng mga kamanghamanghang, nagpapatotoo ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Yung sabihin, mag-share yan. Kaya yung mga iglesia, ang trabaho, nag-share ng mabuting balita.
Tayong mga anak ng Diyos na tayong mga iglesia, tayong mga born-again Christian na tinatawag, dapat nagsishare ng ating mga patotoo. Ano yung patotoo? Na binago yung buhay natin ng Diyos. Yan. Kaya dapat yun yung ginagawa natin. Amen po ba? Kaya palakpakan natin ng Diyos. Yun yung karagdagang kaalaman na kayang manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa iyong banal na salita na aming napagulay-gulayan. At nawa, marami pa kami pagkakataon na muli kami ay magpagbasa ng banal na kasulatan, Lord, na hindi namin magawa sa aming tahanan. Ang purpose nito, Panginoon, di man kami makapagbasa, pero napakahalagang, Panginoon, lahat kami nagbabasa ng personal. Pero ganoon pa man dito sa church, sinisipag namin na gawin, Panginoon, makapagbasa. At luubin mo nawa na matapos namin ito mula Genesis hanggang Revelation, Panginoon. Purihin ka at patnubayan mo kami sa susunod namin gagawin sa aming pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Pwede na tayo mag-CR bago tayo